transition niya from a roam to gold. Oo. Magkaibang playstyle yun eh. Oo. Magkaibang mundo. Pero napapagana dito ng The Mongols yung ganong klase ng mga mix-up nila. Pag-shake things up nila pagdating sa kanilang naging lineup. Ako, exciting ito kasi makikita natin ang bunga ng mga adjustments in terms of the trap ng The Mongols versus RRQ Akira para sa ating game number 2. Mag-extend ba itong serie na ito or magtutuloy-tuloy na ang dominasyon ng Kingdom? At sa pagbabalik nga natin muli, makikita pa rin naman natin kung paano naman ngayon hahawakan at hindi mabibitawan. Kasi kanina nahawakan na ng The Mongols. Kaso nga nabitawan, pinilit ipabitaw sa kanila ng RRQ Akira yung ganong klase ng mga lead. Pero ngayon, pwede nyo pong gayahin, pwede nyo i-check out. Ito mga M-Gun builds ng ating mga players. Pero before that, ito muna yung i-check out natin. Ang sakit naman nun. May mga pokes na nag-inibitaw dito at Tekashi ay nag-i-stretching lamang din. At Luis, hindi pa natin napag-2 dito sa unang third ng laban na to. Oops, interesting. Nandun ang flicker sipa. Napasipa kagad sa may Bridget Glacier. First blood ay nakuha na kagad dito ni Seiken habang pagong naman ang naging trade ng The Mongols courtesy of Zetsu. And naging mainit ang palitan na yun ha. Grabe yung laser focus dito ng The Mongols sa objective. Sabihin na natin... Ang pagong, parang yun na nga magiging desisyon nila pero si King ay sumili pa. Zetsu with that retribution. Grabe si Mikey, no? Pangalawang beses mo na yan, ha? Parang sabi niya, alam ko na yan, ha? Napanood ko na yan. Ngayon, for maganda, baka jackpot siya doon na magandang sipa. Pero just imagine kapag ganito yung mga sanang tinatarget niya, mas mapapabuti yan for RRQ Akira, di ba? Grabe, sobrang shock. Sila ay nagbibigay ng pressure naman dun sa gold. Oops. Ayun, turuban ng sipa dito si Tekashi. Hindi muna niya tinuloy. Pero si Bangkay ay sumulubog na nga rin. Luis, dito niya po sa may sipa din. Plus trigger sa may lipan din. Mula doon sa Sacred Eagle ni Luis. Sabi ni Bangkay, laban naman natin. Pero nagamit na kagad yung Way of the World. Habang si Gusa Lagusay pumasok din with Guiding Wind. Tekashi yung maatras. Nilayoan nila yung mga models. Critical ang buhay ni Shen din dito. Kasama pa yung Eternal Guard na nailapag ni Mikey. Ngayon naman ay pagong magiging target ng RRQ Grabe Akira. yung pag-overload ng RRQ Akira, no? May sipa na nga. May ikot pa ng Circling Eagle. May Wave of the World pa. Kala ko nga Wave of the Dragon na yun eh. Kasi bakit? Ibinitaw na eh. Naku. Diba Wave of the Circling Eagle? Pwede rin yung ganong combinations pero sa may bandang baba. Aabutan ba dito si Ringsky? Hinarangan! Nilagyan ng checkpoint! Checkpoint pero sabi ng RRQ Akira, aba checkpoint pa, hindi pwede yan sa Kingdom. Ngayon naman, tamang dambalang itong si Bangkay. Ang target niya ay si Seiken. Pero may passive pa, napop na nga yung kanyang Pride of Ice. Andun lang yung mga paulan ng yelo. Tekashi, wala siyang sipa dito pero normal hits lang kanyang binibitaw. Nakapatay na rin ng isa dito ang RRQ Akira habang mamamatay din si Ringsky. Nakatatlo kagad ang RRQ. At sa dinami-dami ng mga pangyayari at binitawan, ay RRQ Akira. Walang mapipita sa kanila, RRQ Akira. Pero nakalista na rin yung mga target nila. Alam mo, ayan na yung target nila. Yung kabayo daw ang target din sa may Bridget Glacier. Ngayon naman sa may madaling kurayan din si King. Lalapag agad yung Glory Spatoy. Atras muna dito ang The Mongols. Pero may ibitado si Bangkay habang si Luis ay napalalim lang talaga. Nakatay siya doon. Walang iba kundi ni Zetsu ngayon. 4v5 ang magiging laban. Luis ay down pa for 15 seconds. And si Tekashi ay sumisilip lamang. At hindi yung mga models matagumpay na makakadepensa sa gitna. Dito ang The Mongols. At reset muli para sa RRQ. Okay, off pa rin na yun. Okay. At ngayon for The Mongols naman, ang hindi nila na-anticipate is yung kabilisan na meron yung RRQ Akira sa pag-takedown. Unang Lord, papapasa kamay na nga lang din dito ng Kingdom. Pero sa ngayon, more on the thing. May something dito sa baba. Maaabutan ba ni Tekashi? Ako naabutan. Nasipa na rin. Nandun na si King for the follow-up. Inantay nila talaga mag-dash. Pero washing na lang ang nagiging sagot dito ni Zetsu at pipilitin ng RRQ Akira na magamit lahat. At naipatukba na nakagad din itong si Zetsu. Sinelyuhan ng RRQ Akira. Mission. Baka nakagad ng RRQ. Sakto na nga lang din, sabi ko, hindi rin si Gusto Lagusta. Pangalawa din onto the damage doon si Seiken. Isa sa sobrang laking tinik para sa The Mongols. Pero yung tinik na yun, hindi na madadaan na lang sa kanin. Bigyan muna kita ngayon. Papatakasin muna kita. Pero hindi pa ata tapos. 4v4. Kasama pa yung 6 man of the year dito na si Lord. Dito sa may bandang gitna.
Ngayon naman ay mababasag nila ng completely itong Torres sa may bandang gitna habang nakasipa na nga rin itong si Tikashi. Shenli na mamamatay sa kamay ni Seigen. Killing spree na itong si Seigen. Ngayon naman si Gusa Lagusa ay nakasilip din. Andun yung pokes. Ang sakit na ng mga models. Seigen na yung matras. Available pa naman yung kanyang Pride of Ice. Pero ito na nga ata ang huling pagsugod ng RRQ Akira. May mga minions pa sila Kumpleto nakasama. Kumpleto pa dun sa may bandang ibaba. But the pokes is there from the Mongols na nararamdaman talaga nila unti-unti. Galing dito kay Mikey. Andun din yung, hindi naman yung mga pana, napakatito ka. Pero tatlo na suro dito ni King. Andito na rin si Luis, patay kagad si Bangkay. Ngayon, ito na nga ata ang pagkakataon ng RQ Akira na linisin lahat ng mga naganap. Pero hindi pa pala, hindi pa. Shelly na lang ang natitira. Wala siyang revitalize dito. At ang King na mga wagwawagi sa laban na ito. Medyo pinakaba pa tayo doon ng Kingdom, pero seselyuhan pa rin nila. On to a sweep ang kanila maging victory dito sa last match ng ating first day ng wildcard. Grabe, kagulat-gulat na performance